talaga hulata sa iban, kung maabot pa, pagkapadayon kita sa atong Bible study, kag ang atong pagkatunan subong. Romans chapter 11, verse 11. Medyo na ungot kita dira nga verse, no? Naging stagnant tayo dira sa verse because that verse, there's so much in that verse na dapat natin pag-aralan. Dapat natin pagkukunan ng pansin, pag-aralan, at malaman natin kung ano yung katotohanan na nandiyan sa verse na yan. No? So, pinagtuunan natin yung pag-stumble ng Israel last Sunday. So, last Sunday naman, yung pinagtuunan natin ng pansin ay yung fall ng Israel. No? Kailan sila na fall? Reason, kanino sila na fall, then kung saan silang level, kung saan sila nahulog, from being position from above all other nations, all other people. Okay? Nahulog sila sa level ng Gentiles na makasalanan. Okay? So, yun yung napag-aralan natin nung nakaraan. Then, today, this morning, pag-aralan natin yung salvation is come unto the Gentiles. Okay? So, before that, ano mga current events ngayon? We have new chief PNP, so, we have new chief PNP. Panahon ngayon, na pumalit sa ating Philippine National Police Chief. Yan yung mga current events natin ngayon. Then, sa part, wala naman. Yung meron na palang monthly fax na sinasabi nila, yung fax. Spelling yan? P-O-X, monthly fax. Okay? So, baka no need so panic, wala so balita, pero grabe naman bakla na ito mga face mask, pero alam nyo, the best thing to do is to maligo twice or thrice a day para clean ka. Yan yung sikreto, hindi yung transmission daw, hindi daw sa sa airborne o sa kundi siguro kung maano. So, makinig na tayo sa mga health authorities natin. Okay? So, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Basahin natin yung verse, no? Kaya natin ito na encounter yung mga ganitong salita, yung ganitong mga subject, dahil nga andigyan sa ating pinag-aaralan na series of studies in the book of Romans. So, yung mga importanteng mga doctrine na dapat natin pag-aralan ay talagang pag-aralan natin, huwag natin ma-miss, at ito ay napaka-importante dahil nga napakatagal na natin dati sa denomination, never been taught sa atin itong mga katotohanan. Nandito sa Romans chapter 11, verse 11, ay hindi na talaga ako natuto. I was 30 years, in Baptist denomination, ngunit never been heard na tinuruan kami kung ano talaga ang katotohanan nandito sa verse nito. So, yung mga hindi pa nakasubaybay o bago lang subaybay sa ating mga videos, sa ating pag-aaral, sa ating Bible study, andyan po sa ating Facebook page, yung ating mga Bible studies. At kung wala na dyan dahil 30 days ay kinukuha ni Mita, tinatanggal ni Mita, andyan lang po sa ating YouTube channel, yung Complete in Christ IDGBC. Andyan po yung mga Bible studies natin lahat. Makikita nyo kung gusto nyo mag-aral ng salita ng Panginoon rightly divided. Okay? So, napakarami pang
napakarami na ngayon nagtuturo ng salita ng Panginoon, rightly divided. This is the God's way, no? He provided us, He told us how to study His Word so that we will have clear understanding. No? Salita, the Bible, the King James Bible must be what? Must be rightly divided. Okay? Yun yung tamang paraan ng pag-aral ng Bible. So, for so long, napakatagal na natin na hindi tayo makaintindi mabuti ng Bible dahil na hindi tayo magkakaintindi ng Bible. Dati, ang natutunan natin is to mix everything in the Bible. Kaya nga, hindi natin maintindihan, confused tayo. At sa panahon na nag-rightly divide na tayo, napakadaling maintindihan ng Bible. Kagaya dito, ng verse na ito. Sabi dito, but rather through their fall, Israel, meaning through the fall of Israel, the nation Israel, salvation is come unto the Gentiles. So, doon pa lang, ang mga Gentiles ay napuntahan ng kaligtasan after na fall ng Israel. Okay? So, ibig sabihin, there was a time, no, in the history of humankind na salvation wala sa mga Hintil. Dahil nga, ang salvation daw ay pumunta lamang sa mga Gentile like us, not Jewish, not children of Israel or Jacob, not nation of Israel, no? Ay sila lang yung may kaligtasan ng time na yun. Ng time na tayong mga Gentiles ay walang kaligtasan. Dahil sabi ng Bible, ang kaligtasan, salvation, only pumunta, come unto the Gentiles, sa atin na mga Hindiyo after their fall. Kung kailan sila nahulog. Okay? And the fall of Israel ay napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, no, para maintindihan ninyo yung study natin noon, it is important, no, na mapanood ninyo yung video natin last Sunday. Ang title nun is The Fall of Israel. Okay? Before that, let us pray. Manabanal, salamat sa opportunity ulit magpag-aralan yung mga salita. Pray, O God, Lord, na naway kung saan man ito makarating ay magiging kaliwanagan sa kung sino makadinig at manood o madagdan na pag-aaral na ito. At yan po ang purpose na ministry nito. Kuhanan ay mayatid kung sa naghahanap ng kaya Lord, we are praying, please, sana po ay maintindihan namin at tulungan po kami sa aming pag-aaral na may lahat po ang katotohanan properly, na maliwanag, na madali maintindihan, na kung sino man po ang malakinanan ng itong pag-aaral. Thank you din sa mga kapatid na dito, time, na ayos sa kanilang text video sa kanilang pagbuhay. Kaya dito po sila upang mag-aral, mag-join physically sa aming Bible studies. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen. Okay? So, salvation, sabi dito, salvation is come unto the, but rather through their fall. That there refers to Israel. Through their fall. The there na tinutukoy dito ay ang mga taong Jewish or the nation Israel. Ibig sabihin,
through their fall, through the fall of the nation Israel, alam nyo, from chapter 9, chapter 10, hanggang chapter 11, dito sa chapter nito, Paul was narrating or talking about the fall and the restoration, the fall, the casting away and the restoration of Israel. Okay? So, yan yung pinag-usapan dito ni Paul. So, andito, sabi niya dito, is now ini-include na niya dito yung mga Gentiles. Na sabi niya na tungkol or dahil sa kanilang pagkahulog or through the fall, Israel, salvation pumunta sa atin na mga hindi anak ni Jacob or hindi citizen ng nation na Israel. Kasi pag mag-Gentile ka, nag-proselyte ka na or nagiging citizen ka na ng Israel, you are already included sa nation. Ayan. Okay? So, sabi dito, the truth is that there was a time, ulitin ko, in human history, na dapat natin malaman that the Gentiles ay walang kaligtasan. Okay? There was a time na yung salvation wala sa mga Gentiles. Okay? Magiging maliwanag ito sa atin. No? Kasi sabi nga sa Bible, sabi nga sa verse na nabasa natin, na yung salvation only come unto the Gentiles after the fall of the nation of Israel. So, alam nyo, many times na nasabi yan dito. Maraming panahon ko na nasabi dito, baka sabihin natin, brother, many times, plenty of times na nadinig ko na yung sinasabi mo. Yes. But for the clarity of clarification or para sa kaliwanagan din ng iba, uulitin natin that the time na sinasabi dito ng salvation wala pa sa mga Gentile ay importante na malaman natin kung kailan yung time na yon. Okay? Na wala ang salvation sa mga Gentile. So, siguro mag-isip kayo, ganun ba yan? Ganun ba talaga? Meron palang panahon na walang kaligtasan, ang kaligtasan wala sa mga Gentiles. Napakaliwanag naman ng verse. Dahil nasabi ng verse, during ng fall lamang ng Israel, yung kaligtasan pumunta sa Gentiles. But, alam nyo, napakatagal kong baptist for 30 years. Hindi ko nadinig ito na mayroon palang panahon na ang mga Gentiles that was born in this world. No? Since human history, humanity began, na mayroon palang time ng salvation wala sa mga hindi. Okay? That there was a time that salvation, that Gentiles don't have salvation. So, meron tayo dito chart, alam natin ito, no? Yung mga times and dispensation. So, sa time ni Adam, umpisa kay Adam, humanity being called Gentiles. Alam mo, ganito eh. Pag sinabing humanity, it speaks of Gentiles. Kasi Hebrew or Israelites, Israel, nag-umpisa lamang kay kanino? Bebe, kanino nag-umpisa ang Israel? Kay? Hindi pa. Hindi pa. Because Israel is, sino si Israel? Jacob. Alam nyo kay Abraham, wala pang Israel. There was no nation Israel during the time of Abraham. Wala pa. So,
At this moment of time, Genesis 1 hanggang Genesis 11, God was dealing. Salvation is binigay or was offered by God to all. From here, from after nagkasala si Adam, salvation been offered by God to all until Genesis chapter 12. Until Genesis chapter 12. Okay? So yung tao na nasilang dito, hanggang Genesis chapter 12, been given the opportunity to be saved. Walang Israel. Walang ibang lahi ng tao during the time. Lahat ng tao noon time ay tinatawag na Gentiles. Genesis 10:5. Genesis 10:5. Lahat ng tao nag-scatter, at tawag sa kanila, nag-scatter ang mga Gentiles sa mundo. Okay? So, after that, this human, itong mga tao na to, itong humanity na ito na ginawa ng Panginoon, for the longest time, until Genesis chapter 11, rejected God. Ayaw nila sa Diyos. Gusto nila ang sarili nila ang masunod. Ayaw nila sa Diyos. Kaya sabi sa Romans, God gave humanity, gave up humanity. So, intindihin natin yung gave up na sinasabi dyan. Ibig sabihin ng gave up, wala na akong pakialam sa iyo. Bahala kayo, ayaw niyo sa akin, ayaw ko sa inyo. Ganun ang nangyari dyan sa time na yan. Okay? Pagdating sa chapter 11, yung Romans chapter 1 verse 18 up to 42. Romans chapter 1 verse 18 verse 18 hanggang 32. Nangyari yan nung time sa Genesis chapter 11. Bakit? Kung titingnan mo sa Romans, was there isang time ni Paul, ginigive up ba ng Panginoon ang humanity? Wala. He was offering already grace sa time ni Paul. So, yung sinulat ni Paul dito, sa Romans chapter 1, verse 18 up to 32, ang time na sinasabi dyan na ang God nag-gave up ng humanity is during some time sa chapter 11 ng Genesis. Bakit? Kasi mabasa natin pag chapter 12 na kinuha niya si Abraham. Pinili niya si Abraham and made a promise unto Abraham and to his seed. Okay? Biological seed. That God will deal with it. Made a promise unto Abraham that He will make them a great nation. Diba? So, but at that time, sa Genesis chapter 12, God stopped dealing with other race of people. Wala lang Diyos pakialam sa mga Gentiles at that time. That was the time that salvation wala sa mga Gentiles. Because, listen to this. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, salvation is God. Siya ang salvation. Siya ang kaligtasan. Walang maliligtas kung hindi sa Diyos. Anong kalagayan ng Gentile sa Genesis chapter 12? Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 12, ano sabi diya? You are Gentiles in time past, without Christ, without God, without hope. Dahil wala nga Diyos ang Gentile at the time. So, dyan nag-umpisa. Kasi kailangan natin malaman to sa study natin. That was the time that salvation
was not among the Gentiles. Wala sa hintil ang salvation. Ang salvation during the time, ando doon sa kay Abraham, sa lahat ng sakop ni Abraham, including ang kanyang mga servants during the time, pinasircumcise lahat, yung mga male, di ba? Yun ang time ng God was only dealing Abraham, his biological seed, Isaac, not Samuel. Isaac, Samuel, sino yun? Ismael, not Ismael, but Isaac, Jacob. And after that, the 12 tribes of Israel that compose the nation of Israel. Ganun. So, at beginning here in Genesis chapter 12, there was no salvation. Gentiles don't have access to salvation directly. Dahil nga wala nga salvation sa kanila. Many times, nagpag-aralan na natin that at this moment of time, yung kaligtasan ng mga Gentiles ay kailangan nila mag-proselyte, kailangan nila mag-bless sa Israel upang sila baligtas. Ibig sabihin, ang salvation ang didiyan sa Israel. Because God is with Israel. God at the time is the God of Israel, not of the Gentiles. Alam mo, masakit tanggapin. Kaya, masakit tanggapin to at mahirapan mag-preach ang mga preachers this truth. Dahil masakit para sa kanila. Nang time na yun, there was a time pala that God abandoned humanity. Okay? The Gentiles. Because in the first place, sila naman ang nag-reject sa Panginoon, sa God. So, alam nyo, from here up to Genesis chapter 12, that was 2,000 years. 2,000 years. Okay? Almost 2,000 years. Ngunit, hindi nila matanggap-tanggap ang leadership ng Panginoon. Ayaw ng mga tao na may magkukontrol sa kanila. Okay? Ayaw nila ng Diyos ang nagkukontrol sa kanila. Naghanap pa sila, later nga, naghanap pa sila ng tao na maghari sa kanila. Okay, so, sa time na yon, God offers salvation to all. Wala pa namang Diyos, wala pa Israel. But beginning in Genesis chapter 12, nung pagpili niya kay Abraham, salvation is nasa kay Abraham. Sa kanyang panog, sa kanyang grupo. If they will bless Abraham, God will bless them. Yun ang time na walang salvation sa mga Gentiles. Doon nag-umpisa sa Genesis chapter 12. So, hanggang kailan, upang makapagpatuloy na tayo, hanggang kailan yan tumagal na yung panahon na ang mga Gentiles ay walang Diyos, walang salvation. Kasi ganito yun eh. Pag sinabi ni Paul that salvation is come unto the Gentiles, that was only the time na ang Diyos ando doon din na din sa mga Gentiles. That was the time that the God of Israel is also the God of the Gentiles. Romans chapter 3 verse 29. Romans 3:29. Ito. Sabi dito, is the God is the God of the Jews, is he the God of the Jews only? Is he not also the of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Kailan yan? Sino nagsabi niyan? Si Paul.
So time na to, umpisa dito kay Abraham, hindi pwedeng sabihin yan. Walang kang makita. But the God of Israel is also the God of the Gentiles. Why? Because it will contradict the Bible. Bakit? Anong sabi ng Bible? Ephesians chapter 2 verse 12? Gentiles in time past are without God, without hope, without Christ, strangers from the covenant of promise, alien from the commonwealth of Israel. So, saan mga Gentiles? Yan yung tinutukoy ni Paul na sabi niya, salvation is come unto the Gentiles pag Paul ng Israel. So, umpisa dito, Israel, Abraham, been elevated at the top. No? So, Israel, kung andyan na yung Israel, napag-aralan natin nung nakarang linggo din that Israel was placed by God above all other people, above all other nations. So, dito yung Israel. Time na yan, ang salvation, ang didiyan lang sa Israel. Okay, ito pa isa. But through their fall, Romans 11, verse 11, salvation is come unto the Gentiles. Another question that must be answered. Saan ba yung salvation? Saan lang ba yung salvation before mapunta doon sa Gentiles? Only ando doon sa Israel. Okay? Kailangan natin yan malaman, kailangan natin maging maliwanag sa atin yan. That salvation at the time, nung salvation ay wala pa mapunta doon sa Gentiles, sa ating mga Gentiles, ang salvation ay ando doon lamang sa Israel. Gentile, maligtas lamang kailangan mong pumunta sa Israel. Gentile ako, kailangan ko i-apply sa Israel para maligtas ako. Gentile ako, kailangan ko magpunta sa Jerusalem, kagaya ng eunuch, at magsamba sa God of Israel, and ask whatever I should ask, and the God of Israel will grant my prayer. Kagaya ng eunuch, he traveled from all this on. Yan ang promise ng Panginoon sa mga Gentiles sa 1 Kings chapter 8 verse 41, I think. Okay? Yun. So, hindi natin tingnan yung mga verses, no? But, andidiyan niya sa first King na nagsabi na kung ang isang stranger ay magpunta at magsamba sa God ng Israel at magpunta sa Jerusalem at mag-pray, God will answer whatever he will ask. Okay? So, kaya malaman natin yung eunuch. Yung hiningi niya sa Panginoon nung pumunta siya doon sa Israel. Hindi hindi asawa ang hiningi niya. Kasi eunuch, talaga walang asawa yun. Hindi bahay. Hindi anumang bagay hiningi niya. Kaya alam natin, na salvation ang kanyang hiningi. So, kasi na rin po ako. Pagdating niya doon, yun ang hiningi niya. Bakit? Alam nyo, pag ang God, the God of heaven, kapag yung promise niya ay natumbok mo, at yan ang hiningi mo, will move immediately. Tingnan mo, anong ginawa niya? Immediately, urgently, very urgent. Sabi niya kay Philip, puntahan mo doon, punta ka doon sa Gaza, resort sa Gaza. Doon nagka-travel, meron doon nagka-travel. Ang eunuch, mga kasama yan, doon, break, yun. So, nagka-travel, puntahan mo. Na-safe ka dahil. Kasi kailangan
At that time, kailangan niya mag-believe na kay Jesus Christ dahil ang believing in His name na yung kaligtasan ng time. Okay? Okay? So, ang time ng kaligtasan wala pa sa Gentiles sa Romans chapter 11 verse 11 ay from Genesis chapter 12 nung tinawag, nung give up ng Panginoon ang humanity sa chapter 11, Romans, ang verses dyan, Romans 18, 1 verse 18 to 32. Then, umpisa dito kay Abraham, ang lahat ng Gentiles without God, without salvation, apart from Israel. Ibig sabihin, kung hindi sila magpunta sa Israel, hindi sila magpailalim sa Israel, kung anong programa ng Panginoon para sa Israel, i-bless sila Israel, mag-proselyte sila, magpunta sila sa Jerusalem para magsamba sa God of Israel, hindi sila maligtas. Walang kaligtasan na magaya ngayon na ang kaligtasan, hindi ka na kailangan mag-misyon kung saan-saan. Kasi ang kaligtasan yan pupunta sa bawat tao. You can hear the Word of God, you can read the Word of God, to be saved. You can hear preaching from radios, no? Mission, pinipira-pira. Okay? So, from Genesis chapter 12 hanggang kailan na-fall ang Israel? Kasi sabi ng verse, but rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. So, dito nag-start na walang God ang Gentile. So, kailangan malaman natin yung fall ng Israel. Dahil doon nag-umpisa ng salvation pumunta sa Gentile. Kailan na-fall ang Israel? Acts chapter 7. That was the fall of Israel. Okay? Acts chapter 7, chapter 8, chapter 9. Chapter 9, something happened in chapter 9. So, yung sabi dito sa Romans chapter 11, verse 11, but rather through their fall, Israel, through their fall, which happened in Acts chapter 7 during their refusal to accept the preaching of the Holy Spirit through Stephen. No, pinatay nila Stephen. That was the third time that God offered unto them the kingdom. Okay? The kingdom. But they rejected and killed the king of the kingdom. So the kingdom was not given unto them, and that was their fall. You can also refer sa ating Bible study last Sunday, entitled The Fall of Israel. No? So, doon. So, dito nakumpisa ang fall ng Israel. So, ibig sabihin, salvation is come unto the Gentiles. Kailan? Umpisa ng pag-fall ng Israel sa Acts chapter 7, chapter 8, chapter 9 sa Acts. Kasi doon yung tayo na na-fall yung Israel, that dyan naman ang Panginoon nag-umpisa mag-present ng bagong program, which is called Mystery Program. Okay? So the program for Israel will postponed because of their fall. Then salvation that was only given unto them through them, no? Unto them and through them. Anong nangyari? Na postpone temporarily. Natigil temporarily. Okay? So, ibig sabihin, ng time na ang salvation wala pa sa Gentiles, hindi pa pumunta sa Gentiles, yung salvation ay ando doon lamang sa, salvation was only
can only be acquired through the nation Israel. Okay? So, Israel fell in Acts chapter 7. Then God presented a new program. How God, paano yung ginawa ng Panginoon? Paano ginawa? Okay. So, many denominations, churches, believe that the 12 apostles, no, ay sila pa rin ang binigyan ng karapatan upang ma-preach unto the Gentiles. Okay? Doon ang mali. Doon ang mali ng napakaraming denominations, religious groups na nagtuturo ng Bible. Okay? So, yung mga apostles ba, 12 apostles headed by Peter, pumunta sa mga Gentiles? Pumunta ba sila sa mga Gentiles? Were they given a new message which was intended only for the Gentiles? So, sabi ni Brother Arnold, hindi. Wala. Yes. Yan yung totoo. So, tingnan natin ngayon. Alam na natin, the question, when was yung time that salvation was not in the Gentiles? Saan yung salvation at the time? Nasagot na yan. Kailan nag-umpisa yung time? Kailan nag-end yung time? Doon sa fall ng Israel, nasagot na yan. So, ang titingnan natin ngayon, anong ginawa ng Panginoon upang yung salvation mapunta sa mga Gentiles? Kasi dito po, halos na mali ang mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Halos sa puntong ito, nagkamali ang mga religions, denomination sa kanilang katuruan. Paano ginawa ng Panginoon? Yung message ba para sa atin sa time na ito ng mga Gentiles, na yung salvation dinala na sa mga Gentiles, ibinigay din sa mga 12 apostles? Yan na mali ang mga denominations, ang katuruan sa mga karamihan sa mga churches. Okay. Let us now read Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 11, verse 15. Acts 9:15. Sabi dito, sabi niya dito, Acts 9:15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. So, kailan ito nangyari? Sa Acts chapter 9. Okay? Dito sabi ni Paul, sabi dito ng Panginoon, no, na sa sulat ni Luke, but the Lord said unto him, Go. There was an instruction given to
uh, Ananias at this time to go and to Paul. No? Napuntahan niya si Paul dahil si Paul, ang sabi dito ay, for he is a chosen vessel unto me. Mirong pinili na tao ang Diyos, no? To bear His name, to bear my name, before the Gentiles and the kings and the children of Israel. So, yung teaching that the 12 apostles, headed by Peter, ay siyang magpipreach doon sa mga Gentiles sa pagdala ng salvation unto the Gentiles. Mali yun. Bakit? There was a person chosen by God to bear His name unto the Gentiles. Sino yun? Alam naman natin yun na si Apostol Paul yun. Siya yun. Okay? Siya yun ang sinasabihan dito na magdadala ng message sa mga Gentiles. Okay? Sabi, ditong tao na to, sabi ng God sa kanya, I will bring you to the Gentiles. I will send you to the Gentiles. Babasa natin yan dito. Hanapin ko sa dali, ha? Sabi dito. Sabi dito. Sabi dito. And saw him saying unto me, make haste, Acts chapter 22, verse 18. And saw him saying unto me, make haste and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning me. And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believe on thee. And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death, and kept the remnant of them that slew him. Listen to this. Verse 21. And he said unto me, depart, for I will send thee from hence unto the Gentiles. Okay? So there was a man chosen by God. So, ganito yon. Salvation is come unto the Gentiles, no? Was not actually brought by this group of people, Peter and his group, as believed, as taught by many denominations. There was a man chosen by God to bring salvation unto the Gentiles, to bring the message of salvation unto the Gentiles. And it was Apostle Paul that was chosen by God. Okay? It was Christ choosing. Hindi yun kay Apostle Paul. Hindi yun kung kay kanino man. Okay? Why? Why Apostle Paul? Why Apostle Paul ang pinili ng Panginoon? Okay? Dahil alam nyo, sa tiyan pa lang nga eh. Sabi ni Apostol Paul, sa tiyan pa lang siya ng kanyang nanay, he was already chosen to do that job. Ano? To do the job. Galatians, Galatians, chapter 2. Sabi dito. Chapter 1. Chapter 1, verse 15. Galatians chapter 1, verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among, where? The heathen, the Gentiles. Okay? Immediately, I conferred not with flesh and blood. So, to bring salvation unto the Gentiles, the message,
bringer at the time was Apostle Paul. Kailangan malaman natin yan. Dahil napakadaling maintindihan that salvation is come unto the Gentiles. Tuwang-tuwa sila doon. Maraming tuwang-tuwa doon. Uy, meron na sa kaligtasan yung mga Gentiles. Okay? Sabi ko, meron na tayong kaligtasan. But the truth is, kung hindi ikaw nakinig sa tamang nagdadala ng message ng salvation na dinadala sa mga hintil, na pinadala ng Panginoon sa mga hintil, you will never be saved. Dahil maling message yun ang napakinggan mo. Maling mensahidor yung napakinggan mo. Kaya, pag doon ka nakikinig sa Mateo, Mark, Luke, at John, doon ka nakikinig dahil akala mo, doon yon makikita yung salvation na dinala sa mga hintil, then you are very wrong and you will end up in hell. Why? Because you believe the wrong message, you believe the wrong messenger. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit na yung sinasabi pa ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang paniniwalaan mo doon, alam mo bang hindi ka maligtas? Sa mga sinasabi ni Lord Jesus Christ doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Oh. John 1:12. But as many as receive Him. Doon yan sa ano? Oh. For God so loved the world, ay hindi ka maligtas. Bakit? Because it was preached by different messenger for different group of people. Hindi para sa atin yun. Sa time na ito ng dispensation of the grace of God. Hindi sa atin yun, sa time na ito na dinala ng Panginoon ang kaligtasan sa mga Gentiles. Unang-una, para dali ng Panginoon ang kaligtasan doon sa mga Gentiles, pumili siya ng magdadala ng mensahe. And it was Apostle Paul. Okay? Sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 11 verse 13. Romans 11:13. Pag-aralan pa rin natin yan kasi darating pa na tayo dyan. 11 tayo. Romans chapter 11 verse 13. Ano sabi ni Apostle Paul? For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. First Timothy chapter 1, chapter 2. First Timothy chapter 2, verse Timothy. Where? Verse 7. Chapter 2, verse 7. Where? Unto I am ordained. Sino nag-ordain kay Paul? Jesus Christ. Okay? Where unto I am ordained a preacher and an apostle. Sabi ng iba, si Paul daw ika-3 apostol. No. Apostle Paul is not with that 12. Hindi siya kasama ng 12. The 12, alam nyo, yung significance ng 12, because they will sit at the 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. Kaya 12 eh. Kaya alam nyo, nung si Judas hindi qualified dahil na hindi nga siya ligtas, hindi nga siya mariresurrect dahil doon nga, hindi nga siya ligtas, pinapalitan siya. Pinalitan siya. Kailangan talaga makumplito yung 12 to complete ng 12 judges na uupo bilang judges pag-reign na ni Jesus Christ. Alam nyo? Sabihin ko sa inyo ha,
yung mga judges natin dyan, sa Senate, no, makakaroon ng impeachment kung matuloy. May mga judges dyan, magagaling yan, except sa iba dyan, talaga wala naman ako pilito. Kasi, yung iba dyan, magaling siya. Magaling sa barilan, sa pelikula, wala akong pelikula. Yung iba dyan, kahit na abogado, wala pa rin sa pilit. Pero meron naman akong may napipilitan dyan. Castro. Si Marcolita, dito ako dyan. Yung mga bago, dito ako Marcolita. Sino ba ba akong dito dyan? Parang wala na sana. Dito ako dito. Hindi ka daw, wala. Nagpaiba. No? Ngunit, alam nyo, yung magja-judge sa Israel, ang mga judges sa Israel, pag-reign ni Christ, 1,000 years on this earth. Alam niyo ba? Sino? Alam niyo ba yung name ng 12 apostles? It's Judas. Basahin ko sa inyo para wala. Yung names ng 12 apostles na magre-reign, sitting sa 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Diyan kayo. Sino madumduman nyo? Sino maalala nyo? Basahin ko na lang. Simon. Ha? Ito. Matthew chapter 10 verse 2. The first is Simon. Ito is Peter. Simon Peter. Who is called Peter. Andrew, his brother. And James, the son of Zebedee. And his brother, John. Okay? So si Peter, si Andrew, utod niya, magkapatid sila, no? Sarap na. Ganda ng buhay nila, magharap sila doon. Parehong mga mangingisda to. Upo as judge. Judging the 12 tribes of Israel. During the millennial reign of Jesus Christ. Si James, hindi to yung James na nagsulat ng book ng James, kapatid to ni John, Zebedee. Philip, Bartolome, Tomas, Matthew, James, the son of Alphaeus, and Lebbeus, whose name was Thaddeus, Simon, the Canaanite, Judas Iscariot. So minus Judas, si Matthias yung pinalit nila. Tungdusin na ito mga teacher. No? 12 tribes of Israel. Okay? So, but Paul was not with them. Hindi siya kasali sa 12 na yun. Kaya hindi siya ika-13th apostle. Kundi si Paul is a lone apostle. No? Nag-iisang apostol sa body ni Christ. Okay? Sabihin mo, sino yung mga kasama niya? Tinatawag din yung apostol? Yes. But, mga helpers lamang niya yun. Sila Barnabas, sila Titus, sila Timotheus, yung iba pa niya mga nakasama, tinawag din yun apostol. But, they are not major apostles. Mga helpers lamang ni Paul. And alam nyo, yung mga apostles talaga na major apostles was recruited by Jesus Christ at doon naman niya sa 12 apostles yung idinagdag so si Jesus Christ pa rin ang nag-select noon. Kasi yung ginawa nila doon, yung lot, yung pipilian nila by lot. Then ang Spirit na fall kay Matthias, no? He was chosen, but God pa rin yung nagpili, no? So, si Apostle Paul, no, was chosen also by Jesus Christ. But the others was recruited by the Spirit to help Apostle Paul sa kanyang ministry, early ministry. Okay? So sabi dito, Timothy chapter 2, whereunto I am ordained a preacher and an apostle, and I speak
the truth in Christ, and I like that. A teacher and of the Gentiles in faith and grace. The 12 never been said na teacher, apostol sila ng Gentile. Peter, hindi mo madinig yun. Only apostol. Paul ang nagsabi, nagturo na siya ang apostol ng mga Philippines. Okay? What we are studying right now is paano dinala at this moment of time, no? Paano dinala ng Panginoon, ng God, ang salvation unto the Gentiles. Because it was only salvation before Israel's fall, salvation can only be found in Israel. No? Meaning, God can only be found at the time in Israel because God was with Israel, not with the Gentiles been given up by God at the time. Okay? So, sana naging maliwanag sa atin na yung pagdala ng God ng salvation unto the Gentiles ay nagkuha siya ng messenger. Nagkuha siya ng apostol in the person of Apostle Paul, formerly Saul, no? Na siya ang magdadala ng message of salvation unto the Gentiles. Listen to this. Ano sabi ni Apostle Paul? 1 Timothy chapter 1, verse. Umpisahan natin sa verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Listen to this. Alam nyo, si Paul, kung hindi totoo itong sinasabi niya, kung yung gospel niya, kung yung glorious gospel na sinasabi dito ni Apostol Paul, kung ito din yung gospel nila ni Peter, alam mo, sarap niya sampalin. Bakit? Bakit niya sabihin na committed to my trust? Ha? Kung yung gospel niya ay pareho din lang ng gospel ni Peter, ni Jesus Christ, ni John the Baptist, ni Jesus Christ, ni Peter at ng kanyang mga kasama, ni Stephen, ni Philip, kung pareho din lang yung gospel na ni Apostol Paul, alam mo, nakakahiya siya. Bakit? Bakit niya ang kinin na ito na committed into my trust? Bakit siya lang ba? Inauna pa si Peter, pinagsaligan. Mas nauna si Peter na nakaalam ng gospel na ito. Bakit sabi niya sa kanya daw kinumit, sa kanya daw ibinigay, sa kanya daw iniasa, sa kanya daw isinalig yung gospel na kanyang pinipreach, that glorious gospel. It is only proof that Paul preached different gospel from the 12, from Jesus Christ. Diba? Then sabi niya, verse 12, and I thank Christ, Jesus, our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. What kind of ministry? Ano ba ang ministry ni Apostol Paul? Apostol of the gospel, of that glorious gospel. Apostol of the dispensation of the grace of God. Apostol sa time na ito, umpisa sa Acts 9 hanggang rapture. Alam mo, wala na si Apostol Paul, may patay na. But still, he is our apostol. Siya ang ating apostol. Siya ang ating teacher. Dahil tayo ay mga Gentiles. Okay?
Sabi niya dito, who, verse 13, was before a blasphemer. He was referring yung kanyang alam mo, Paul considered himself a blasphemer. How can a Jew become a blasphemer if they will blaspheme the Holy Spirit? Ano ang sabi? Alam niyo, pagsabi ni Paul na before a blasphemer, it speaks of his what? Failure to accept Christ through the message of the Holy Spirit that was preached by Stephen. That at the time, Paul was with the Jews, with the nation Israel, who sinned against or committed the sin against blasphemy of the Holy Spirit. Kasi kailan nangyari yung na-blaspheme nila ang Holy Spirit? Acts chapter 7, when they killed Stephen. Because during the time, it was umpisa kasi sa Acts chapter 1. Sang time na nabaptize na sila ni Peter sa Holy Spirit, no? That was the time na nag-start ang ministry ng Holy Spirit at the time. And at the time, the Holy Spirit was the one offering unto Israel their kingdom. And they did not believe the Holy Spirit. They killed Stephen. And at the time, they committed the sin of blasphemy of the Holy Spirit, which was unpardonable. Kaya alam nyo, wala na after sa Acts chapter 7, wala nang Jew, no? Sa Israel. Within Israel, ha? Ang sinasabi ko, wala nang Jew within Israel ang maliligtas sa kingdom gospel. Eh bakit, Brad, sinasabi mo lang na within Israel? Kasi tapos na yung time nila. Ang bibigyan na naman ng time na yan, ang Jew that was living in Greek nations. Kaya sila ni Peter, sinabihan sa Acts chapter 1 verse 8, go ye unto all nations, beginning in Jerusalem, unto Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hahanapin nila ni Peter lahat ng Jew na nakatira sa Greek nation. Kaya nung magpunta sila ni Peter at ang kanyang group sa mga Gentile nation, kasi tumakas sila, papatayin sila doon sa Jerusalem, nag-preach sila sa Gentile nation, ano yung kanilang hinahanap? Mga Hudiyo. Dahil alam naman nila na hindi sila pinapapunta sa mga Gentile na kagaya natin. Nung inutusan sila na pumunta sa mga Gentile nation, to look for the Jewish people, and they will be given much or ample time. Alam nyo, umpisa sa Acts chapter 8, nung mag-scatter sila, hanggang Acts chapter 12. Yan yung time na nag-preach sila sa mga Jews living in Greek countries or in Gentile countries. Sila ni Peter. While Paul was still waiting for his commission. At the time, Paul was in Tarsus, in his homeland, waiting for his mission, his apostolic trip. Wala pa. Kaya 13 si Paul lang umpisa. Because at the time, para walang mix of doctrine, pinahintay ng Pinoon. Niligtas niya si Paul, Acts chapter 9, he was trained to preach the gospel. He was brought by God unto his homeland, waited there for how many years? He was preached by Barnabas and became assistant of Barnabas in Antioch, then waited for his time.
But Peter and his group from Acts chapter 8 hanggang chapter 12, busy. Busy searching for the Jews in Greek nations. Hinahanap nila yung mga Hudyo na nakatira doon sa mga Greek nation, sa mga Gentile nation. Then, doon nila pinipreach ang kingdom. Yung mga sa Israel, wala na. Nakakommit na sila ng blasphemy of the Holy Spirit. Ang sabi ni Paul, who was before a blasphemer? 1 Timothy chapter 1 verse 13. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am first. Bakit? Yung sinner, sabi dito, of whom I am chief. Ibig sabihin dito, alam nyo, pag ang kaintindi mo na si Paul ang makakasasala, na siya na yung makasalanan mali yun, kasi di ba mas makasalanan si Judas? Mas makasalanan yung nagpak ng mga soldier na nagkastigo sa kanya. O, di ba? Kaya ang sinasabi dito ni Paul, in whom I am chief. Ibig sabihin, siya yung una na sinner na save sa dispensation of the grace of God, which will be supported by the next verse. Ano sabi sa next verse? Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first, Jesus Christ might show for all long sufferings, for a pattern of them which should hereafter believe on Him to life everlasting. So Paul was first to be saved in the body of Christ. And God made him the pattern. Kaya, meron tayong kapatid sa Davao. Kaya, hindi pa kami nag-usap dito. Pag-usapan, medyo confused yan. Dahil nga, pero sabi niya, hindi ako naniniwala doon sa doktrina nila na yon. Yung doktrina na yung body ni Christ daw nag-start at the cross. Kasi kung ang body ni Christ nag-start at the cross, na there were people daw which was in Christ before Paul. I remember yun na mga body of Christ. Ayoko na maniwala sa Bible ko. Kasi contradiction yan eh. Sabi ni Paul, in me first. He was the first to receive mercy. Salvation which was by mercy, by grace. Okay? E din sabihin nila, meron na daw una pa kay Paul sa body ni Christ. Kasi doon daw nag-start ang body ni Christ sa cross. Yan eh. Ilang beses na kami nag-attempt mag-usap, medyo may conflict kami sa kasi gusto niya maliwanagan. No? Na bakit hindi sa cross. Kasi nga, the first reason is this. The two programs cannot be taught together. Kaya tingnan mo during the time at the cross, prophetic program was still playing, active. So mystery program cannot start. There must be first and end or postponement of the other so that the other can begin. Okay? So, listen to this. Acts 9. Acts 9 ba talaga nag-umpisa ang body ni Christ? Yes, because the first member of the body of Christ is saved in Acts 9. But the mission, the apostolic work
of Apostle Paul did not begin in Acts 9. Hindi pa. Ha? Yes. Hindi pa. Kasi sa totoo lang, nung pumunta siya sa Syria, anong pinipreach niya doon? Siya si Christ, hindi. Jesus indeed is the Christ. So that was his preaching. He never been teaching that burial and resurrection as salvation. But he proves that Jesus Christ been resurrected. Because the resurrection of Jesus Christ, according to Romans chapter 1 verse 4, will prove that indeed He is the Son of God. Diba? He was declared as the Son of God by the resurrection from the dead. Okay? So that is why importante na they will preach that Jesus Christ indeed rose from the dead. Huh? So that ma-prove na siya yung anak ng Diyos. Dahil ang salvation nila, isa sa mga salvation nila, nung tinanong si Peter, Peter, ano ba yung masasabi mo sa akin? Thou art the Christ, the Son of the living God. So kailangan, ang kanyang resurrection proves that indeed He is the Son. Kaya, yun ang preaching niya. Nagpunta sa Jerusalem si Paul after 3 years in Syria. Pinaalis siya, dinala siya, tinulungan siya ni Barnabas, pinaalis siya ni Jesus Christ sa Jerusalem, umuwi sa Tarso. Naghintay ng maraming tao. Acts 30. Kaya alam nyo, kahit ako, mali din yung paniniwala ko dati. Sa Acts 9, the preaching of the mystery gospel na umpisa. Habang nagpipreach din sila ni Peter ng kanilang kingdom gospel sa mga Jews outside Israel. Hindi talaga pwede. Bakit? Hinintay talaga ng Panginoon na matapos yung preaching nila Peter sa Greek, as a Jews living in Greek countries. Almost 8 years. From Acts chapter 8 hanggang Acts chapter 12. Then, pagkatapos niyan, ng trabaho nila ni Peter, ibigan to decline hanggang nawala na sila. Then, Paul started sa kanyang travel, Acts chapter 13. So, hindi talaga sabay. Talagang pinatapos muna ang pag-preach ng kingdom gospel bago si Paul nag-umpisa preaching ng mystery gospel. Okay? So, si Paul was chosen. He was the first. He was put by God in this ministry. Sabi niya, putting me in this ministry to the Gentile, to bring salvation of God unto the Gentile. Okay? So, siguro, na pag-aralan na natin, salvation is come unto the Gentiles. We identified already when was the time that Gentiles was no God or no salvation. When that time, and then dito sa Acts chapter 7, okay, then what God did, so that we can bring salvation unto the people. Was there just a snap of light? Meron lang balot na pagkislap ng liwanag din yung salvation doon na sa Gentiles? No. There was much effort from God. Grabe ang trabaho ng Panginoon. Hindi basta-basta. Training the person. Tinitrain niya muna yung tao niya na ito. Alam niyo sila ni Peter? Tinitraining ng Panginoon bago niya pinadala mag-preach ng Kingdom Gospel. Alam niyo yung training ni John the Baptist, yung magaling.
Kasi halin din siya mismo sa God. He was trained by God the Father kung anong gagawin niya dito sa lupa. Kaya it was the instinct na lang, pagkasilang ni John the Baptist, alam na yung gagawin niya, alam na yung mga KPI niya. Kasi parang robot na nakaprogram sa kung anong gagawin niya. Kaya pag edad niyang ganyan, ganyan yung ginawa, ganyan. Hanggang pagkatapos ng ministry, yan. So, but sending messenger for the kingdom gospel, for the Jewish people, was different. They were trained by Jesus Christ, taught by Jesus Christ. Paul also been taught by Jesus Christ. Hindi lang na snap of light, ano na yung kaligtasan sa atin. Training ang tao, ang God, ng tao na dapat natin pakinggan. Kaya, I'm so sad. Talagang nalulungkot ako. Dahil almost all denomination, lalo na dito sa Pilipinas, mayroon mag-RD, mix pa rin. Ay kawawa talaga. Listening to preaching messages intended for the Jews, intended for other people. They do not listen to their own messenger, to their own apostle. So next Sunday, pag-aralan natin ulit. No? The message for the salvation, the message of salvation that came unto the people. No? When nagdalon that will come unto the people. Ang message ng salvation. So, part 1 ngayon ng ating pag-aaral tungkol sa but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Part 1 ngayon. Hindi natin kaya. Sabay-sabay natin. So, part 1, merong part 2, o baka meron pa part 3. Okay? Hindi natin kaya matapos. At para na rin sa inyong malinaw na pagkaintindi. Huwag natin isaksak agad lahat. Huwag natin sabay-sabay. Dahil para maging maliwanag talaga. So, ang ginawa ng Panginoon upang madala niya ang kaligtasan sa mga Gentiles, hindi niya pinutusan sila ni Peter, kundi kumuha siya, nagpili siya ng isang tao at the time. Okay? He trained that person, he trained that person by revelation. By revelation. Okay? Many times, Jesus Christ and Apostle Paul met. Nagkita ay. May imagine ko wala. Puro makita ay sila. Ako kung na yung sila. Intimacy. So, meron silang intimacy talaga na. Kaya mo, mga 7 times. Peter, after sang pag-resurrect na after sa pagsaka na ni Jesus Christ sa langit, wala silang pakita sila ni Peter. Wala. Wala na. Nung napiso si Peter, angel naman ang pumunta. But many times, Jesus Christ met Paul and revealed unto him the mission, the instruction for us today in this dispensation of the Lord. So salvation is come unto the Gentiles. Hindi lamang ito basta-basta. Kailangan natin maintindihan to properly understand who God used, no, to bring the message of salvation. Sino yung ating pakinggan? Ano yung ating paniniwalaan ng mga katuruan? Ay inilahat-lahat na po ito. Next Sunday, pag-aralan natin. Ano yung message that was given by God, no? Ng salvation for us sa mga Gentiles. Okay? So hanggang dyan alam muna tayo.
medyo napahaba tayo ngayon. No? So, let us pray. Any question? Ano? Wala si Manong. Wala sila ni Sister Mia. Ano? Ang panala ng mga bata niyo, magdako nila. Tapos ka mo, magbata na. Para magdugang. O ama ko, adong di sa inyo. Lalo na ka mo, pamili. Okay. Sinati, mag-asawa naman eh. Mabata man, makakilagan. Ako gusto. Sila. Oh, may lugar na tanga, wala pa nato ng gamit. Okay? Sila nagpakaon. Si Ma'am Pagi, dugaan pa yun mo mami mo apo. Mga 14 paguro. Dako na, damo na tayo si Ma'am. Hindi ba sila magkanto kay invite ha? May ustadihan, di ma-produce na lang ta. By reproduction na lang. Okay? Question? O kung may question ng mga online listener natin, no? Sulat na dyan at pag-aralan natin. Matapos ang construction ko natin, focus naman kami to study. Sakto mo din ka, kami Noel. Okay, Noel Hindi na na? Mas close tayo ng prayer. My Lord, salamat sa Bible study, salamat sa opportunity na makapagturo ng iyong salita ay divided. Lalo salamat po sa mga kapatid nandito, mga kapatid online, sa mga friends namin na maka-learn, madatingan na aming Bible study. Thank you so much